God bless you, beloved brother. Fred. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Sus. Minsan pa po, mahal na Panginoon, kami po yung nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, mahal na Panginoon. At kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Kung saan mo po, mahal na Panginoon, mula sa opening prayers, sa mga awitin, mahal na Panginoon, sa joyful and solemn song, mahal na Panginoon Sus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat patutuo na nagsilbing kalakasan sa bawat nakapakiting ito, mahal na Panginoon. At sa mga special number na pag-aawitan, mahal na Panginoon, na umabot sa trono ng iyong biyaya. Mahal na Panginoon, maraming salamat din sa bahagi ng pagbibigay isang susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa bahaging ito, kung saan namin pag-aaralan ng iyong salita, mahal na Panginoon, samahan mo po ako, mahal na Panginoon, turuan mo po ako. Ikaw maglagay ng tamang salita sa aking mga labi at pangunawa sa bawat makakapakinig nito, mahal na Panginoon. At sa unang panalangin naming minamahal, kagalang-galang na mahal Pastor, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, minsan pa, mahal na Panginoon, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of doubts, unbelief, cast out right now in the mighty name of dear Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Una, higit sa lahat, ako po yung nagpapaabot ng ating pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobling paggalang po sa ating pong minamahal, galang-galang na mahal na Pastor, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dearest Papa, the end-time prophet of our loving Father, of our loving God. At ako po yung nagpapaabot din ng aking pagbati sa aking beloved wife, sa lahat po namin mahal na kapatid, at patuloy po nating inaalala ang kabutihan, pagtuturo, pag-aaral, pangangalaga ng ating beloved assistant pastor, Linas C. Almeda. Mahal po yung mga minamahal. Ako rin po ay bumabati sa aking pamangkin, kay Po, kay Sairi, at sa lahat po ng aming mga beloved co-preachers na narito, beloved co-workers na narito po. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng ating mga beloved kapatiran, beloved baguhan, beloved mga elders of the church, sa lahat po ng beloved instrumentalists, choir members, sa lahat ng mga nakipagkatuwang dito po sa ating mahal na sa banal na gawain. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago higit sa lahat, ako po ay bumabati ng happy 30th church anniversary po sa lugar po ng Baliwag Outreach. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Masarap mga minamahal na palaging tayo habang nagpupuri, hindi basta-basta maikling oras ang ating pananambahan, mga minamahal. Sa mga bisitang naririto, kayo po ay aming wini-welcome sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay isang araw ng pagpapala para sa inyo. Kung mapapansin nyo, wala po tayong nakirinig na problemang hindi nilutas ng mahal na Panginoon. Mga kahirapan na hindi nilutas ng mahal na Panginoon. Mga kabigatan na hindi pinagaan ng mahal na Panginoon. Walang lumang hindi binago ng mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kaya tayo, sabi nga natin, sa araw nito, tayo po ay sigurado ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Dahil sabi po dito, sapagkat kung saan magkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Mga minamahal, hindi lang tayo 3, hindi lang tayo 4. At ang ating pinag-uusapan ay ang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sigurado po tayo, ang presensya ng mahal na Panginoon ay narito sa lugar na to at hindi po tayo nagkamali at hindi sayang ang ating pinagpalang araw ngayon. Amen. Sabi nga dito, mga minamahal, tayo na mga mananampalataya, sa ating mga baguhan na magiging kasama na rin natin bilang mananampalataya. Ang sabi rito, believers are set apart. Ang mga mananampalataya raw ay hiniwalay from this world, sa mundong ito, in order to belong completely to our loving God. Tayo pala hiniwalay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sanglibutan ito upang tayo kompleto niyang mapangalagaan at mahalin. And to proclaim the gospel of salvation to the glory and praise of our loving God. Amen. Pag mababasa natin dito sa Deuteronomy 14:2, ang sabi rito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon.
mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. So dito pa lang mga minamahal, meron na tayong kasiguruhan. Ang sabi rito, tayo ay isang banal na bayan. Saan? Sa mata ng mahal na Panginoon. Amen. At tayo, ikaw, ako, tayo ay pinili ng mahal na Panginoon upang maging kanyang bayan, kanyang sariling pag-aari, Christ's possession. Pag-aari tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pag-aari ng gobyerno, hindi tayo pag-aari ng kung sinong tao, hindi yung ating mga pinapasukan, hindi yung ating kung sino man makapangyarihan sa lupang naririto, hindi po. Tayo na tinawag ng mahal na Panginoon, pinili ng mahal na Panginoon, tayo po ay nasa pangangalaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi pa nga rito, higit pa sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. So tayo pala binili, bukod sa pinili, tayo ay hindi pwedeng i-level sa mga taong hindi pinili ng mahal na Panginoon. Kung titingnan po natin, napakamaraming tao na nasa labas. Pero ilan lang ang tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ano sinasabi dito, kaya tayo, kung tayo'y tinawag, meron tayong tinatawag na pagsunod. May pagsunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ano ba sinasabi ng mahal na Panginoon? Saan tayo lalakad? Sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Ano ba lalakaran natin? Ang sabi dito sa John 14:6, sinabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan. So hindi sinabi ng mahal na Panginoon, isa ako sa daan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako, I am the only way. Siya lang ang tamang daan na dapat nating lakaran. At ang katotohanan, siya rin ang ating pinakamahal. I'm the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kung siya ang tamang daan na ating lalakaran at siya ang katotohanan, hindi tayo magkakamali. Ang pagkakamali ay sa karagat-ragatan ng upoy o walang panghabang buhay na buhay. Pero sabi nga rito, kung lalakad tayo sa kapamaraan na nilalakaran, na sinabi naman, ako ang daan, at nasa akin ang katotohanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po natin ang mahal na Panginoon. At sabi nga dito, kung tayo ngayon ay may ganitong nasa isipin, anong dapat nating gawin? Sabi nga, kung tayo'y lumalakad na sa kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 8:33, 35, and 36. Pakibasa na lang po sa Tagalog. Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 33, talon sa 35 hanggang 36. Makinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Sapagkat sino man ang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit siya nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsiibig ng kamatayan. Amen. So dito po, sinabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan. Ako ang katotohanan na ako ang buhay. At sinabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay lalakad sa landasin ng aking ibibigay sa iyo, ang sabi ng mahal na Panginoon, duminig ka, dinggin mo ang mga instruction o yung mga pagpapaalala at maging pantas. Ginagawa tayong pantas na mahal na Panginoon dahil tayo kanyang kawangis. Tayo nilalang ng mahal na Panginoon. Hindi naglalang ang mahal na Panginoon na isang bagay na magiging walang kwenta. Tayo ay nilalang ng mahal na Panginoon upang tayo ay magkaroon ng isang tinatawag na pinagpalang buhay. Hindi tayo basta-basta, hindi tayo yung mga ordinaryong tao. Sabihin mo, Brother John, bakit? Mayaman ba ako? Politika ba ako? Meron ba akong katayuan sa buhay? Higit pa dyan ang meron ka. Higit pa dyan sa tinataglay ng mga tao sa sanlibutan. Tayo ang tinatawag na anak ng mahal na Panginoon. Pinagpalang tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, upang tayo ay hindi mawala sa presensya ng mahal na Panginoon, tayo sinasabi ng mahal na Panginoon, dinggin mo ang aking sinasabi sa iyo at maging pantas ka. At huwag mong tatanggihan ito. Huwag mong tatanggihan to kasi ito'y makakabuti sa iyo. Daig pa nito ang nagtuturo sa ating mga institusyon. Daig pa nito ang nagtuturo sa mga seminar. Ang tinuturo sa seminar ay mga bagay na parang hanggang level lang ng tao. Pero ang pinakamamahal na Panginoon, ang nagtuturo, nagsasaysay sa atin,
sa pamamagitan ng tao ng Diyos, ang ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor. Ang sabi nga rito, sabi ng mahal na Panginoon, ako'y magbibigay ng isang pastor ayon sa aking puso. Kung iisipin natin, bakit ang mahal na Panginoon ang nagsabi na magbibigay ako ng isang pastor na galing sa aking puso o ayon sa aking puso? Ibig sabihin, kung ikaw ay umabot sa pamantayan ng mahal na Panginoon, kilala ka ng mahal na Panginoon. Sino ang nakakilala, let's say sa inyong, kung kayo'y may sinisinta, mga beloved husband o beloved wife nyo, di ba kailangan abutin nyo ang kanyang puso? Dapat mabigay mo ang kanyang kaluwalhatian o ang kanyang hinihingi. Pag ikaw ay nakapagbigay sa iyong minamahal ng mga bagay na kaya mong abutin ang kanyang puso, ang sasabihin niya, ikaw ngayon ay aking tinatanggap ayon din sa aking puso. Ganon din ang ginawa ng ating minamahal, kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Pilit nilang hinanap ang puso ng mahal na Panginoon, inabot. Dahil tulad din yun, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nung umpisa. Nung umpisa na sila ay hindi pa sinatawag na born again. Ang buhay nila ay pareho lamang ng tulad ng sa atin. Pero nung sila ay tinawag ng mahal na Panginoon, doon nabuksan ang kanilang kaisipan na meron palang kapamaraanan upang makilala mo ang tunay na Diyos, kailangan mong hanapin ang kanyang puso. Kaya tinuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hanapin mo ang puso ng mahal na Panginoon. Hindi lang basta hanapin. Diyan ka mabuhay sa kanyang kalooban. Sabi nga, I'll give you pastor according to my heart that will you feed you with knowledge and understanding. Magtuturo pala sa atin ng ating kaalaman at pangunawa. Kaya nga sabi nga, who findeth life. Kung ikaw ay tinuruan, nalaman mo, sinabuhay mo, inakap mo ang salita ng mahal na Panginoon, natagpuan mo ang buhay. Buhay na lalakaran, na buhay na may katwiran, and obtain favor sa ating mahal na Panginoon. Kung nahanap mo pala ang buhay, nakita mo ang puso, ang pagpapala at ang presensya ng mahal na Panginoon ay sasayo. Amen. Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. Praise the Lord. At sino man ang hindi sumunod nito ay nagkakaroon ng pagkakasala. Tandaan po natin, ang buhay ng tao ay sadyang una, walang alam na kasalanan. Pero dahil sa talagang ginamit ng kaaway, ang ating mga unang magulang, sa unang magulang, ginamit sila upang magkasala. Kaya nga sabi, ang tao ay nagkaroon ng kasala mula pa sa ating sinapupunan. Dahil it carries. Diba? Pero hindi doon natapos ang mahal na Panginoon. Alam nyo, alam nyo mga minamahal, kung talagang titignan nyo kung paano magmahal ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon dito, sa Genesis, nung lumabas sa paradise, di ba, nagkasala sina Adan at Eva. Nung hinanap sila ng mahal na Panginoon, Adan at Eva, nasan kayo? Ang sabi niya, naririto po, nagkukuble. Bakit kayo nagkukuble? Ang sabi kasi nakahubad po kami. Sino nagsabi sa inyong nakahubad kayo? Kinain niyo ba ang bunga ng puno ng karunungan at kaalaman? Sabi ni Adan, si Eva po kasi. Ang sabi naman ni Eva, ang serpente kasi. So nung una pa lang, turuan na. Pero hindi nila pinakinggan ang utos ng mahal na Panginoon. Pero kung sila'y nabuhay sa tinuturo ng mahal na Panginoon, di sinsana, tayo ngayon ay nasa paraiso pa. Pero sadyang, hindi naman naging pabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon pa lang, sa paraiso, doon pa lang pinlano na ng mahal na Panginoon kung paanong kaligtasan ang ipagkakaloob niya sa atin. Ang sinabi niya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang binhi ng babaeng ito, ang dudurog sa ulo ng binhi ng serpenting ito. At ang binhi ng serpenting ito, ang dudurog sa sakong ng binhi ng babaeng ito. Ibig sabihin, yung binhi, yung gawa ni Satanas, siya ang dudurog sa sakripisyong ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na nagligtas sa ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, He overcome death and He overcome sin. So pinagtagumpayan. Kung pinagtagumpayan ito na ating pinakamamahal na Panginoon, ay natapos na ang kapamaraanan ng ating sanang sa atin. Pero isa pa doon, una lang yun, mga minamahal. Ang pangalawa, pwede naman pinalabas si Eva at si Adan na dala-dala yung fig tree lang. Yung dahon, natutuyo yun. At pag sila lumabas, ito is talaga magkakaumpisa sila ng tinatawag na kahihiyan.
Pero doon pa lang, ipinakita na ng mahal na Panginoon ang kanyang talagang dalisay na pag-ibig. Alam niyo ang ginawa ng mahal na Panginoon? Ang sabi rito, unto Adam, also into his wife, did the Lord make coat of skin and clothe them. Doon pa lang sa paraiso, gumawa na ng paraan at the ultimate sacrifice, hinanap ng mahal na Panginoon ang pinakamagandang balat ng hayop. At ito'y ginawang balabal. Papatunay na sabi ng mahal na Panginoon, lalabas kayo rito, bit-bit nyo ang aking pagmamahal. Kung tayo po, sino ang pwedeng gumawa niyan? Kung nanamnamin natin, doon pa lang pala. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon ay mabanal. Wala siyang kasalanan. So hindi siya pwedeng makisama sa kasalanan. So dapat separate sila doon. Dahil mahal talaga niya ang kanyang nilalang. So binalutan siya. Tayo man ganyan din. Even we fall short, ang sabi nga ng mahal na Panginoon, kahit kayo nagkukulang, wala kayong kapangyarihan gawin ang mga bagay na to upang sa inyong kaligtasan. Ako ang magiging tao para sa inyo. At akin lahat ang bigatin ng inyong puso at inyong kasalanan. Yan po hindi alam at hindi tinuturo ng kasino-sinong mga gawain. Ang gusto lang nila, pumunta sa kanilang gawain, makinig lang, upo tayo, luhod. Walang pag-aaral. Dito po sa pagtuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, gusto ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, isa-isahin ito. Para malaman natin mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Ang provision ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Kaya nga sabi ko, wala tayong dahilan para sabihin ang Diyos ay sinungaling o ang Diyos ay hindi nagtatapat sa atin. Doon pa man, tapat na ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon nagbibigay sa atin. Kaya nga sabi, makikita nyo kanina sa mga pagpupuring awitin, lahat ito'y pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Ang sabi nga, ano nakakatakot? Ano nakakatakot na magaganap sa tao? Pag tayo hindi tumalima sa kanyang utusan at hindi natin bibigyan ng pansin ang buhay na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi rito sa Hebrew 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot daw. Kakilakilabot ang mga bagay na mahulog ka sa kamay ng mahal na Panginoon. Bakit? Paano ito nangyayari? Saan ba ito nagaganap? Ito'y naganap, sabi nga sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid the face from you. Yung mukha ng mahal na Panginoon ay tinago sa atin at hindi siya nakinig. So, nakakakilabot pala. Mula sa pangako ng mahal na Panginoon na tayo ay may great favor. Mula sa mahal na Panginoon, kung tayo ay susunod. Hindi mahirap sumunod. Ang nagtataka lang po ako, bakit mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa sa gumawa ng tama? Kung iisipin po natin, bawat isa po sa atin, walang pinangako ang kaaway ng mahal na Panginoon. Walang pinangako siyang mabuti para sa atin. Pero bakit mas gusto natin sumuway sa kalooban ng mahal na Panginoon? Patawarin niyo ako mga minamahal, pero itong mga ganitong pagtitipon, itong ating mga anniversary, isang pagkakataon upang tayo magpaalalahanan. Para tayo lumakad muli sa sinasabing landas, katotohanan at buhay na binigay ng mahal na Panginoon. Hindi po sinasayang na ating mga magulang sa mahal na Panginoon kanilang oras, panahon, pagpapagal. Ang binigay nila, hindi po tayo kaano, ako man, bago, hindi ako kaano-ano. Yung ating mga naunang mga kapatiran, hindi kaano, at parang kami, tulad din niyo po, ng mga baguhan nandyan, hindi kami makapagtaas ng kamay, nahihiya kami, akala namin mali ang ginagawa namin. Pero na nabuksan ang aming mga puso at isipan, grabe ang aming pagpapasalamat, dahil doon pala, sa aming pagdalo, ay nakakita kami ng tunay na gawain na magbibigay sa amin ng karunungan kung paano mahalin ang pinakamamahal na Panginoon. Ito pong kapamarahan nito ay dapat pinagtatrabaho ng tao. Dahil sabi nga, ito'y ibinibigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang pagliligtas. At tayo tinatanggap natin to, pag-iingatan natin upang hindi nakawin. Hindi mawala para sa atin. Sabi nga dito sa Proverbs 9:9-10, pakibasa na lang po sa Tagalog muli. Kawikaan, Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 10. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. 10.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Praise the Lord. Sabi dito sa English, give instruction to the wise man and he will be yet wiser. Bigyan mo ng kaalaman o kapamaraan na tamang gawin, ang pantas na tao ay lago magiging pantas. Turuan mo ang isang matuwid na tao at siya'y mas madaming kapamaraanan para mas lalo siya maging tuwid. At sabi nga, ang takot sa mahal na Panginoon ay panginimula ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Ang tinatawag na fear of the Lord, hindi yung dahil ang ating mahal na Panginoon ay matapang, umabagsik. Ang tinatawag na fear of the Lord, yung huwag tayong bumalik sa kasalanan. Huwag natin sabihin, mahal na Panginoon, sorry, nagkasala ako. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hindi lahat ng panahon, meron ka pang panahon para humingi ng kapatawaran. Kung meron kang kapatawaran, hiningi sa mahal na Panginoon na ayon sa iyong puso. Talagang nilagay mo sa iyong puso. Ang iisipin mo, mahal na Panginoon, ayaw ko tang saktan. Doon ako natatakot. Natatakot ako masaktan kita. Natatakot ako hindi kita mabigyan ng kaluguran. Gusto kong sumunod sa iyong mga yapak. Gusto kong hanapin ang iyong katotohanan at hanapin ko ang iyong buhay. Amen. At sabi nga sa 1 John 3:24, ang sabi rito, and he that keepeth his commandment dwell in him, and he in him in he. And hereby we know that we abide in us by the Spirit which hath given us. At ang tumutupad sa kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito makikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na sa kanya ibinigay sa atin. Dito natin matetest sa mga ating mga baguhan, sa mga matagal na po. We counted so many anniversaries. Dito, meron tayong 30th church anniversary. Pero alam ko po sa inyo, iba, mas nauna pang na-save. More than 30. Baka iba nga yung mga pioneering Christians na narito, 40 years o 40 years mahigit. Pero sabi nga, ano ba ang maganda nating gawin sa buhay? Alam natin, ang buhay natin ay hindi pang habang buhay. Ito yung maikli lamang. Sabi mo, Brother Jim, paano ko pag nabuhay po ng mahigit 100? Di ba mahabang buhay yun? Hindi po. Walang itutumbas sa ang hanap mo ay buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, endless. Endless po yun. Walang katapusan. Pero ang buhay natin, sadyang maikli lamang. 120 years? Nung dumating nga ako rito, nasa 31 lang ako, 65 na po ako. So, ang bilis pala. Sabi ko, matanda na pala ako. Hindi ko na malayan. Pero nakita natin sa ating panahon, ang mabilis pala. So, kung tutignan mo, ang buhay pala, sadyang maikli. Pero sabi nga rito, paano mo gagawin yung buhay mo sa maiksing buhay? Ang kumpirahin natin, sabi nga, ang ating buhay pala ay hinambing sa isang hamog. Ang buhay pala is parang hamog. Ang hamog nandiyan lang for a couple of minutes. And after that, pag ito'y nakaramdam ng init, nawawala na. Ganon din ang buhay. Lalabas ang buhay sa sanglibutang ito. Darating ang panahon, mawawala at mapapahinga. Ang tanong, saan mo ginamit ang buhay mo? Saan mo ginamit para sabihin mo, nagamit mo ang buhay mo? Nasa tama. We are all Christians sa ating mga tumanggap din ng mga mahal na mga kapatiran. Lahat tayo Kristiyano. Pero come to think of it, para tayo magkaroon lang tayo ng katarungan sa ating paglakad, sa pagkilala sa mahal na Panginoon. Paano nyo ginagamit na mabuti ang buhay na maiksi na binigay sa atin ng mahal na Panginoon? Saan nyo ginagamit? Tulad ng sinabi po ng ating beloved Sister Korea kanina, kahit kuhanin mo lahat ng property sa mundong ito, maging tanyag ka sa lahat ng larangan ng klase na para kilalanin ka. At sabihin mo lang sa'yo na lahat ng buong kayamanan. At kung wala ka naman sa pagkilala sa mahal na Panginoon, walang pakinabang. Sabi dito, what shall it profit a man if he shall gain the whole world, kung makukuha niya ang buong mundo at mawawala naman pala ang kanyang kaluluwa? Or what shall a man give in exchange for his soul? Meron po tayong, alam nyo, may mga iba po tayong mga kapatiran. Tapos na po. Mga titulado. Alam nyo, mag-a-apply sila. I know some, mas marami akong kilala, na nag-a-apply sila ng trabaho.
Binigay kagad sa kanya at yung salary o anong gusto mong sahod, bibigay sa'yo. Ilang araw ang gusto mong pagpasok, ibibigay sa'yo. Pero nung narinig nung ating mahal na mga kapatid na may pasok daw ng linggo, may pasok din ng Sabado, overnight po yun. Alam mo, sabi niya, pwede ba po mag-change day off ako? Pwede ba po yung Sunday na lang ang maging day off ko? Ayaw pumayag nung kanyang pinapasukan. Alam niyo, sabi niya, di bali po, hindi ko na po kailangan ng trabaho. Huwag lang po ako mawala sa presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo, sila ang mga wise Christian. Alam niyo bakit? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Unahin mo ang mahal na Panginoon at lahat ng bagay susunod sa iyo. Kung sasabihin natin, ang Kristiyano nasa gitna, ito ang mahal na Panginoon, ito ang ating mga tataglaying mga hanap buhay na magaganda. Pag inuna mo, papunta ka doon sa pagpapalang pinansyal na sa sanglibutan binibigay, hindi susunod ang mahal na Panginoon. Pero kung uunahin mo, papunta sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay na yan, susunod sa iyo at lalampasan ka pa. Nakikita ba natin po kung paano pala talaga tayong pinagpala? Kasi ang sa atin, kung hahanapin natin araw-araw, pinagpapala tayo. Brother John, wala akong kinain kanina. Paano ko pinagpala? May hininga ka ng buhay. Nasa iyo hininga ng buhay. Nasa iyo ang kalakasan. Nasa iyo ang karunungan. Nasa iyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap natin. Sapat na ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Alam niyo mga minamahal, yung langit, hindi tatawaging langit kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Tayo hindi tayo tatawagin tunay na Kristiyano kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya sabi nga natin, tayo pinagpala dahil sa lahat ng araw natin na dadama, kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong takot. Tayo pinagtibay ng mahal na Panginoon. Ano sabi? If God is with you, who can be against you? Kung ikaw may karamdaman, sabi mo, may karamdaman ako, meron akong problema. Sino ba ang may kapangyarihan para tanggalin ang karamdaman at tanggalin ang problema? Sabi ka, we can everything sa mahal na Panginoon na may pagpapasalamat. Hindi natin kailangan na tayo'y kapiin ng mga klase ng mga problemang nasa lupa. Dahil hindi dito ang pinag-uusapang buhay na makakasama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, kundi sa kanyang piling panghabang buhay. Kaya lang tayo, minsan nagkakaroon tayo ng agam-agam. Pag may namatay, kinuha ng mahal na Panginoon bata pa, sayang bata pa siya. Pero pag kinuha may edad na, ay okay lang yan kasi matagal. Bakit ganun? Buhay at buhay kinuha yun. Pero bakit ang mindset natin, kung bata, wag muna. Pag matanda, okay na. Hindi yun. Unang-una, hindi galing sa atin ang buhay. Ito'y galing sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon sadyang nakakalam kung kanino at paano gagamitin ang buhay na kanyang pinahiram. Kaya yan ang tinatanong ko sa bawat isa sa atin. Yung pinahiram na hininga ng buhay ng mahal na Panginoon, saan niyo po ginagamit? Sino niluluwalhati niyo sa apang araw-araw? Saan kayong landas na lumalakad? At anong katotohanan ang nasa sa inyo? At anong buhay ang hinahanap nyo? Hindi po magtatagal. Sabi nga, pwedeng mangyari na dumating na ang pinakamamahal na Panginoon. Remember 2019, Adel, yung latter part ng 2019, walang problema. Lahat ng mayaman is mayaman. Lahat ng magandang negosyo, may negosyo. Naglipat araw, may COVID. Baksak lahat. Wala nakakaalam nun. Buong mundo. Wala na silang pag-asa. Lahat sila nakatingin sa hangin. Wala silang alam na kasagutan. Pero ang anak ng pinakamamahal ng Panginoon, alam ang kasagutan. Ang sabi, kung ikaw'y nahihirapan, ibigay mo ang abigat mo sa akin at aking bibigay ito ang iyong kagaanan. Bigay mo sa mahal na Panginoon ang kabigatan ng iyong binadala. At ang mahal na Panginoon ay magbabalik nito. Pagagaanin to ng mahal na Panginoon. Sino sa ating mga minamahal na mga kapatid ang nawalan ng trabaho during pandemic, kahit sabihin nila na walang vaccine, tinatanggal. Yung iba nga natin kapatiran, walang vaccine, hindi sila pinapapasok. Ang sweldo lang nila, minimum. Sabi niya, mahal na Panginoon, paano ba to? Minimum lang ang sahod ko, wala akong magiging hanap buhay. Alam nyo, ang mahal na Panginoon, binigyan siya ng karunungan. Di ba may kaldero dyan? Di ba may kabigas ka dyan?
Nagluto siya ng lugaw. Umpisa pa lang yung una. Yung kinikita niya na 500 plus ang minimum wage na pinagtatrabaho niya ng 8 oras, kumita siya ng almost 1,000 sa 3 oras. So sabi niya, mahal na Panginoon, ganito pala yan. Pag tinanggalan mo kami, mas malaki ipinapalit mo sa amin. Kung kami magtitiwala sa iyo. Yun ang inihingi ng mahal na Panginoon. Pagtitiwala. Dahil ang mahal na Panginoon nagbigay ng pagtitiwala sa atin. Binigyan nga tayo. Today, sabi ng mahal na Panginoon, pinamimili kita, buhay o kamatayan. Life or death. Pero ang mahal na Panginoon, nagbigay siya ng hint. Choose life. Piliin mo ang buhay. Dahil pag pinili mo ang buhay, pagpapalain ko, pati ang mga susunod mong henerasyon. Sino nangangako sa atin ng ganun? Wala. Sino tutulong sa atin? Wala. Pero sadya, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng iyong hihingin sa mahal na Panginoon, kung ito'y kanyang kalooban, ibibigay niya sa ito, higit pa sa inaasahan mo. Kaya sabi nga po natin, tayo mga pinili ng mahal na Panginoon, ay talagang hindi pwedeng tawaging talunan. At ang pinakamaganda po, pag sinasabi ng mahal na Panginoon, wag mo lang gagawin ang mga bagay na to. Dahil hindi kita didinggin. Ano sabi? Dito sa John 31, now we know that God heareth not sinner. Hindi pinapakinggan ng mahal na Panginoon ng mga makasalanan. But if anyone be a worshiper of God and do it His will, Him he heareth. Ano sabi sa Tagalog? Ngayon, nalalaman mo na ang mga makasalanan ay hindi dinidinig ng nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga kasalanan, ang makasalanan. Datapwat kung ang sinumang taong maging mananambang sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinapakinggan ng mahal na Panginoon. So dito, nakikita nyo, palaging may binibigay na kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Ito ba ang Diyos na malupit? Ito ba ang mahal na Panginoon na hindi magpapala? Lahat ibinibigay ng mahal na Panginoon ang mga kapamaraanan. Kapamaraanan kung paano natin ibabalik ang ating pagkukulang sa mahal na Panginoon. Talagang napaka pagpapala po. Mabalik ko lang po, no? Alam niyo nung pandemic, yung ating mga outreaches sa Southern Tagalog, bawal doon. Sa mga barangay, bawal ang gawain. So, ang ginagawa ng ating mga mahal na mga beloved co-workers, nagpupuri lang sila. Sabi nga nung isa nating beloved co-preacher, sabi niya, beloved brother June, nung walang pandemic, yung ating bahay panambahan, hindi namin maparepair. Ngayon, walang dumadalo dahil, naka-lockdown. Walang dumadalo. Pero nagugulat kami, nakapagpa-extend kami ng chapel, nakapagpataas kami, nakapagpa-aircon pa kami. Sabi ko, saan galing? Yung mga kapatiran, sabi niya, hindi naman kami makadalo. Pinadadala sa amin yung mga gamit parang panggawa. So, sabi nga, nakakamangha-mangha ang mahal na Panginoon. So, sa mga bagay sa iisipin ng tao, na ang mga bagay na to ay kapahamakan para sa tao. Sa tingin ng tao ay kabigatan. Pero sa kapamaraanan ng mahal na Panginoon, ito'y pagpapala. Kaya sabi sa lahat ng bagay, purihin natin at pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Bago tayo, sabi nga ng mahal na Panginoon, dito, kasi gumagabi na po. Last 2 verses na lang. Jeremiah 32:40, sabi ng mahal na Panginoon, and I will make an everlasting covenant with you. Sa atin daw, nalalaman namin na hindi, ano ba yan? Jeremiah 32:40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Sa Tagalog po. Jeremias, Kabanatang 32, talatang 40. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang mga hiwalay sa akin. Amen. Tuloy na rin po natin sa Jeremiah 31:33 para ito na po yung ating last verse. Sa English po, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel.
Di ba sabi kanina, tayo ang bayan ng mahal na Panginoon? So gagawa pala ng kasunduan. It's a covenant. Ang Diyos nakipagkasundo sa atin, wala tayong kapasidad, wala tayong kakayanan. Pero ganung pagmamahal na mahal na Panginoon, I will make a covenant. Gagawa ko ng kasunduan para sa atin. Yung hindi pwedeng tanggalin, yung hindi pwedeng agawin. Ha? Sabi nga that I will make you with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my law in their inward part. Tayo pala ilalagyan na ng kapamahalaan ng mahal na Panginoon kasi tinanggap natin ang mahal na Panginoon and susulat ng mahal na Panginoon sa ating mga puso na tayo ang kanyang isusulat ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang ating Diyos ay ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Amen. Masarap tawaging anak ng Diyos, di ba po? Kung gusto nyo tawagin kayong anak ng mahal na Panginoon, palakpakin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga rito sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy understanding. In all thy ways, acknowledge, sabi dito, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Alam nyo, sabi din sa Salmo 1, ang sabi sa Salmo, bibigyan kita ng ilawan. Iilawan ko ang iyong lalakaran upang makita mo ang iyong patutunguhan. Yan ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Ano yung ilaw na ibibigay sa atin? Ang ibibigay na ilaw sa atin ng mahal na Panginoon ay ang kanyang salita. Kung hindi nyo kikilalanin ang salita ng mahal na Panginoon, hindi nyo makikita ang liwanag ng landas na lalakaran nyo. Ang tinatawag na ilawan ay dala-dala. Hindi ang mga ilaw na yan. Yan fix yan eh. Tulad dito, pag pumunta kayo sa likod, madilim. Pero pag sinabi ng mahal na Panginoon, ang aking salita ay ilawan ng iyong lalakaran. Ibig sabihin, dala-dala mo. At kung dala-dala mo ang liwanag na binigay ng mahal na Panginoon, you will never go wrong. Hindi ka maliligaw, hindi ka mapapahamak, dala-dala mo ang pangako ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang mahal na Panginoon. At tignan po natin ang awit na to. Ang ating awitin the longer I serve Him, the sweeter it grows. Siguro po, masarap kantahin ito, awitin, dahil sabi nga, meron tayong panahon o anniversary na binilang, 30 years na. So, siguro sa 31, mas sweeter. Sa 32, kung di pa darating ang mahal na Panginoon, mas greater. Asahan po natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Since I started